Ang sinasabi ng saligang batas, usisain mo ang gastos ng taong bayan. Kaya yung sa House of Representatives, matagal na silang hinahamon ni Presidente Duterte. Ipakita nyo sa taong bayan kung anong ginagastos nyo. Ang problema lang sa ginawa nila kay Inday Sara, masyadong halatang halata na talagang pinag-iinitan lang nila. Pero pinapakita niya sa taong bayan na hindi mapagkakatiwalaan to. Sila hindi mapagkakatiwalaan. Tradisyon. Cortesia lang yan. It cannot supplant and prevail over what the Constitution says. Hindi po pwede yung mga tradisyon na mga courtesy. Ang sinasabi ng saligang batas, usisain mo ang gastos ng taong bayan. Kaya yung sa House of Representatives, matagal na silang hinahamon ni Presidente Duterte. Ipakita nyo sa taong bayan kung anong ginagastos nyo. Ang ginawa ni Inday Sara, habang yung mga katanungan sa kanya ay hindi niya sinagot. Dahil unang-una, hindi naman dapat tinatanong yun. Tapos na yun at napaliwanag na natin na ulit-ulit yun. Iprinisinta niya na. Meron siyang presentasyon. So ipinaliwanag niya sa taong bayan kung saan gagastusin, ano ang kanyang mga programa. Ganon din ang Office of the President. Ang problema lang sa ginawa nila kay Inday Sara, masyadong halatang halata na talagang pinag-iinitan lang nila. Pero pinapakita niya sa taong bayan na hindi mapagkakatiwalaan to. Sila hindi mapagkakatiwalaan. Libat naman kay Inday Sara, sinabi niya, I can do without. Kung ayaw niyo, diwag. Pero kung ayaw, it does not come to that. Kung i-zero budget nila, mukha namang hindi. Mukhang gagawin lang 50%. Pero kung i-zero budget nila, may problema sila dyan. Kasi that will be a grave abuse of discretion amounting to excess or lack of jurisdiction. In which event, Inday Sara can go to the Supreme Court and question that. Hindi mo naman pa pwede yun. Dahil opisina yan Kailangan, lalo pa vice presidente, pangalawang posisyon, pinakamataas sa hierarchy ng political leadership dito sa ating bansa. Pero yung 50%, hindi, wala yun Kahit na walang budget, tatrabaho. Kaya ang kagandahan dito. Kaya mahal ito ng taong bayan. Correct. Walang agenda Walang agenda siya. Bahala kayo sa buhay niyo. Basta ako magtatrabaho, sabi niya. Correct, attorney. Tama po kayo. Pero parang medyo mahirapan tayo makapagtrabaho kung medyo bitin-bitin ang ating budget, attorney, no? Kung kakalahatiin, ano kaya mga solusyon na gagawin dito ng ating VP? Like, support na lang din ng mga ibang departments or government agencies sa mangyayari dito. Madali lang naman yun All you have to do, kung wala kang budget, di tumakbo ka sa mga departamento, bigyan ka ng ayuda. Bibigay naman yun meron naman silang budget Correct. Exactly on point, attorney. At ano naman po masabi niyo, attorney, sa planong impeachment laban kay VP Sara dahil sa issue ng confidential fund? Unang-una, yun yung confidential funds as a ground. Hindi yung impeachable yun. Number one, yung pondo ng confidential, yun ay galing sa Office of the President. And the President has the power and the right to have confidential funds for obvious reasons, security. At nung humingi si Inday Sara, dahil nga sanay siyang humawak ng confidential funds laban sa mga kalaban ng Estado, correct, binigyan kaagad siya ni Presidente Marcos Jr. So, paano masasabing unconstitutional yun? Yung pondong yon galing sa Presidente at binigay niya para gamitin doon for the purpose for which it is intended. So, wala ka na paano mo sasabihin na illegal yon? Number two, yun naman hong sinasabing yung 73 billion something na sabi ng COA, sabi niya, medyo hindi yata tama yung paliwanag ninyo. Kaya meron kayong notice of disallowance. Yung ginagamit ng Kongresong yon, hindi dapat ginagamit pa yon kasi premature, hindi pa pinal. Right. So pag hindi pa pinal, bakit mo gagamitin? Kasi there are many instances where the COA gives a notice of allowance and reverses itself pagkatapos mapaliwanagan. So malabo na yon. Pangatlo, merong pending sa hukuman, Supreme Court, on the question of the legality of the confidential funds. Kaya dapat talaga hindi nila pinag-uusapan yon. Maliban pa sa pinag-usapan na nila
nung dalawang hearing sa nakaraan, in fact, they decided na huwag nagbigyan siya ng confidential funds. Talagang pinopolitika lang siya. Yun ang maliwanag doon. Correct. Napakalino, Attorney. Kaya yan, Franz Castro, napakalino ng advice ni Attorney Salpanelo. Makinig ka ng mabuti para hindi ka magkamali sa tuwing may budget hearing dyan. Ay no, mahirap dito, Attorney. Talagang napakalino. Pamumuliti ka talaga to. Alam naman natin, nakalaban ng Estado, itong sila Franz Castro, na yun yung masaklap, nakipag-connive ang ating pamahalaan. Pero sa ibang usapin naman, Attorney, ito po, patungkol naman sa ating foreign direct investment. Ito, kung ang Kamara, sa ibang usapin, iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bumagsak ang net foreign direct investment ng bansa nitong Hunyo sa $394 million mula sa $555 million noong nakaraang taon. Mas mababa rin ito, Attorney Sal, sa $510 million na naitala noong buwan ng Mayo. Pinakamababa rin ito, Attorney, mula sa nang maitala ang 314 million FDI noong April 2020 kung saan kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ano po nakikita ninyo dahilan, Attorney, kung bakit ganito patuloy yung pagbagsak po ng banyagang nais mamuhunan sa ating bansa? Unang-una, hindi nakataka-taka na nawawala yung mga investments. Kasi nga, alam nyo ang investor ng isang ibang bansa, dayuhan, ang unang tinitingnan dyan ay yung peace and order. Correct. That's one. Number 2, tinitingnan dyan yung infrastructure. Number 3, tinitingnan dyan yung stability, political instability. Ay yung tatlong yun, nakikita nila, medyo may problema tayo sa peace and order. Nagbali ka na uli. Yung crime rate, umakyat na. Yung drugs, nandiyan na naman. May resurgent. Pagkatapos, itong infrastructure, nakikita naman natin. Ito mo yung nangyari sa floods. Yes, correct. Paano ka mag-i-invest ka rito, pupunta ka sa lugar, tapos babahayin yung buong lugar mo. Kaya hindi yung katakatakan na nag-aalisan, yung nandito na umaalis. At yung mga gusto, di ba sinasabi nila, because of the travel trips, maraming mga sabi mag-i-invest sila. Pero pag nakikita nila, walang nangyayari. Maliban pa sa yung red tape ng gobyerno, hindi naman na gagawa ng paraan yan. Yun ang inireklamo ever since. Ang ako'y nandiyan pa sa gobyerno. Yun ang sinasabi ng ambassador ng China, ang hirap mag-invest sa inyo. Napakahirap. Ang red tape nyo. Biro nyo yun. Kaya talaga hindi ako nagtataka kung bakit ganyan ang kalakaran sa foreign investments. Kung nila yung dating administrasyon, yun lang yun. Ganun lang kasimple. Kailangan ipatupad mo yung batas. Tama. Hindi ka pwedeng mamili. Ang problema, ginagamit natin ang ehensya sa mga kalaban natin sa politika. Kaya ganyan ang nangyayari. Tingnan nyo si Digong. Hanggang ngayon, mataas ang rating niya. Kasi, nung siya'y presidente, wala siyang kinikilingan. Ang dami niyang tinatanggal sa kabinete, mga lahat ng posisyon. Ayaw niya talaga ng korupsyon. Ayaw niya ng inefficiency. At pinatutupad niya talaga, regardless kung sino ang involved. Hindi kagaya ngayon. Talagang may kinikilingan halatang halata mo. Kaya may problema tayo. Pero Attorney, in spite sa nangyari sa Davao City, nakita naman natin 6,000 kapulisan, ngayon nagbalik normal na. Tingin nyo, Attorney, hindi naman naka-apekto sa Davao City ang ginawang pambabusabos o imahe ng Philippine National Police na ginawa na Operation de la Torre sa Davao City ngayon? Maaari bang hindi maka-apekto yan? Kahit na wala ng bantaron. Kaya nga sabi ko, yung Rito Bamparo na nirelease ng Davao Court, habang maaaring sabihin na moot and academic na dahil wala nang banta sa ngayon, dahil wala na sila lahat doon. Sabi ko, ituloy nyo yung motion for reconsideration. Ituloy nyo yan. Most likely, di-deny naman yan ng Court of Appeals. Para makatakbo tayo sa Korte Suprema. At ang Korte Suprema, kahit na moot and academic, there have been instances where, because the case is of paramount importance, papasukin nila yan. Kasi hindi po pwede na wala tayong jurisprudence sa ginawa nila sa KOJC. Dahil ang warrant of arrest, walang problema sa warrant It's the manner by which they serve that. Doon nagka-problema.
dahil nga illegal yung pamamaraan, that gave rise to the writ of amparo. Yun ang matinding kailangan mabigyan ng ruling ng Korte Suprema. Tama ba yung ginawa nila? Sabi nga ng lower court, mali. Kasi nagkaroon ka ng mga paglabag. Nagkaroon ka ng paninira. Tingnan nyo, yung clarificatory order niya, maganda. Kaya sinasabi ko, yun ang transfer ng criminal cases sa Quezon City Court. Yun ang ginamit ng Court of Appeals Kasi daw, itong mga testigo, matatakot dahil influential daw si Pastor Kibuloy sa Davao. Sabi ko, teka muna, hindi mo pwedeng gamitin yung transfer. Bakit? Number one, iba yung criminal, kasi nakalagay yung sa ruling ng Supreme Court, September 27 of this year. Ang sabi niya, or of last year, tama ba? May 27 yata. Ang sabi niya, i-transfer mo lahat ng criminal cases na na-file sa Davao at ipapile kaugnay dito sa mga kaso ni Pastor Kibuloy. O criminal cases yung writ of amparo, special civil action, civil, ito criminal. So, kita mo nakakadang diferensya. Pangalawa, yun ang petitioner, hindi naman si Pastor. Correct. So, walang kinalaman. Kay OJC at saka yung Jose Maria College. Pangatlo, hindi ba sabi nila matatakot? Sabi ng Supreme Court, yung mga tao magte-testify. O sige, lagay natin, civil action, writ of amparo. Sino ba magte-testify? Sino ba petitioner? Ang petitioner, siyempre, yung naghabla, yung mga nilabag ang kanilang karapatan. Sino ngayon ang magte-testify against? O di mga pulis? O paano natin sasabihin matatakot mag-testify mga pulis? Hindi applicable Kaya on all scores, hindi po pwedeng applicable. Kaya gusto ko talagang makarating sa Korte Suprema yan kahit na wala nang bantasa ngayon doon. Correct. Exactly on point, attorney. Kasi isipin mo, ang CA pa nagsabi that the RTC is not cognizant of what's happening about sa Davao City. Napakalino, mga petitioner po natin, yung ating mga misyonaryo at yung mga nag-aaral sa JMC. Napakalino. Nakatutok po sila sa ating butihing pastor lamang, attorney. At, unang-una, yung sinasabit ni BP Sara sa loob lang ng Kongreso yun. Iba namang sa ngayon, hindi iba naman yung executive. Kasi yung executive, pipirmahan niya lang. Pag inaprubahan nyo, kung okay sa kanya, pirmahan niya. Kung hindi, hindi niya pipirmahan. Kaya mangyayari, yung dati mong budget nung nakaraan, yun naman. In other words, attorney, even though may sabihin natin, pinahintulutan ng ating Pangulo, yung ganong budget niya, hindi siya mai-impeach. Ito para sa kasagutan. Malinaw po. Kasi yun, ginawa ng Kongreso yun Sa kanya, mag-a-approve lang siya o hindi niya approvehan.